Meron pala ako nadaanan na motor, dadalhin na sa junk shop at balak katayin. Buti na lang naharang ko kaya susubukan natin paandarin. Ito pala yung nabili kong motor, Honda Wave Alpha. Hindi ko alam kung mapapaandar ko pa. Kasi sa itsura pa lang halatang pang junk shop na talaga. Ang problema pala ng motor na yan ay wala ng susi at papel. And shoutout na pala sa dating may-ari. Baka natatago mo pa yung papel, balato mo na sa akin. Bali nabili ko siya sa isang taong masipag na mambobote. Sumang-ayon ako sa presyo niya kahit alam kong medyo lugi. Kasi bukod sa walang susi at papel, hindi ko alam kung paandar ko pa. Hindi ko rin alam kung ano mga papalitan dito sa makina. Basta binili ko lang para hindi na maghirap si tatay magkatay. Kasi naikwento niya sa akin na ang hirap ng buhay kaya kahit anong trabaho ay gagawin. Maitawid lang sa gutom ang pamilya niya sa buhay. Kaya pagdating sa bahay, iniisip-isip ko kung ano-ano ang mga gagawin. Naisip ko na lang na i-shoutout muna natin yung gamit-gamit natin na gulong na Shipa tire na kahit ang tagal na ay hindi pa rin palitin. Baka Shipa yan. Ang una ko palang iniisip dito kung paano ko mapapaandar dahil wala ng susi at CDI. Tapos yung itsura ng makina halatang pang junk shop na o pang katay. Pero di ako susuko, gagawan ko yan ng paraan at kung ano ang aking makakaya. Meron naman akong extrang CDI kaya lang pang 4 pin at yung kakabitan ay 5 pin kaya hindi tugma sila. Pero gagawan natin yan ng paraan at yan ang ituturo ko sa inyo. Kasi kahit ikabit mo yung CDI, walang lalabas na kuryente kahit anong sipa mo. Kaya itong gagawin ko ay kapupulutan mo ng aral. Ginagawa ko lang to pag emergency at may nasiraan sa daan. Napapansin nyo ba na 5 yung wire nito? May makikita kayong black and red. Yan yung puputulin natin at duduktungan natin ng wire. Ayan, naputulan ko na at nabalatan ko na. Yan yung black and red. Yan yung duduktungan natin ng wire. Pero syempre, isalpak na rin natin tong CDI para malaman natin kung tugma yung sakit nila. Ayan, kapag tugma, duktungan na natin yung wire para malagyan na natin ng supply o kuryente. Bali kung may susi kayo, gusto nyo lang naman i-convert yung 5 pin sa 4 pin, dito na kayo kumuha ng supply o kuryente. Ito kasing nabili natin, wala nang ang susi, wala nang CDI, kaya gagawa na lang natin ang diskarte. Diyan natin ilalagay sa fuse, rekta na yan kahit wala nang susi. Basta siguraduhin mo lang na meron kang baterya kahit mahina pa ay magkakaroon yan ng kuryente. Kaya testingin natin kung may supply na. Ayun, positive, may supply na. Kaya subukan na natin kung maglalabas na ba ng kuryente sa spark plug. Ayun, positive, may kuryente na sa spark plug. At dahil wala ng problema sa kuryente, pwede na tayong rumekta dito naman sa karburador. At dahil stock up na, kukuha tayo ng gasolina sa motor para panlinis sa karburador. Ito yung sinasabi ko sa inyo na stock up na yung piston kaya kailangan na natin diligan. Kaya kung binata ka pa, magba-Valentine's ngayon, maghanap ka na ng didiligan. Ito pala yung binaklas natin na karburador, mukhang sira na kaya kailangan natin palitan. Buti na lang may extra ako kaya siguradong ito'y mapapakinabangan. Kaya nilinisan ko na agad yung karburador para mabansagan ng boy karburador. Simple lang yung ginagawa ko kaya hindi ko kailangan makipagkumpetensya sa'yo boy. Hindi ko inaangkin yung hinahangad mong papuri. Sayong sayo na, basta ako humble lang palagi. Syempre stay humble, poging mananatili. At dahil okay na, salina na natin ang gasolina para mapaandar na. Kaya ano pang iniintay, start na agad yan. Ayaw mag-start. Patay. Loose compression na pala yung makina kaya kailangan na natin biyakin. Mapapansin nyo yung kickstart kaya ko nang kamayin. Pero syempre papakita ko na rin sa inyo kung paano ko nasabing may problema yung makina. Kapag binubuhusan ko yung intake, dire-diretso lang sa exhaust yung gasolina. Kaya kailangan talaga natin biyakin yung makina para malaman natin kung anong naging problema. So paano? Abangan nyo na lang yung susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat!